Dagilat at pagpala po naming Diyos, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat o Diyos sa oras na ito, sa kadakilaan, sa kabutihan, na muli kami nagkatipon-tipon upay kay aming papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at sa kaltuhanan. Salamat sa palangis mo, sa bawat jugto, na iyong madalagawain, sa mapapuring awitin, sa mabuhay na patotoo, sa awitin ng mga awit, patuloy mo ibinubuhos sa aming kalagitnaan. Ayun, napakatamis sa balang presensya. Maraming salamat din po, Diyos, maging sa pagkakaloob, tinuturo ng bawat isa, maging matapat sa paglilingkod sa iyo. Kaya naman sa oras na ito, sa Ebanghelyo ng Kalitasan, pagpalain mo, Diyos, ang iyong mga banal na salita ng buhay. At sa unang panalangin namin, dear beloved Pastor Widel Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ng lahat ng uring man ng kaaway, then must hindrances, doubts, unbelief, cast out right now, cast out in our midst, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, glory, glory to God. Everybody should praise the Lord. Purihin po ating mabait na Diyos, mga minamahal, ang kataas-taasang pagpupuri, pagwalhati, pagsamba, pagdarikila, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, sa kanya lamang kapurihan. Dobleng pagrespeto at paggalang po sa ating dearly beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving dear Jesus, at sa lahat po ng mga beloved Almeda children, to the beloved Almeda family, at sa ating patuloy na pag-alaala at paggunita sa mga ginituang turo at aral, ating dearly beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, our beloved Mama dear, we love you so much po. Purihin ng Diyos sa lahat na rin po ng ating mga kamagagawa, sa pangasiwa ng ating beloved or the preacher, sa buong pamilya, sa lahat po ng ating mga kapatiran na narito sa ating banal na gawain. Purihin ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Father, praise God, tayo po ay mag-aral ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Dito po tayo sa mga awit, kabanatang 145, talatang 3 at italon sa talatang 8 hanggang 10. Psalms chapter 145, verses 3, verses 8 up to 10. Ating basahin po. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng mga awit, 145, ang talata ay 3, talon sa 8 hanggang 10. Dakila ang Panginoon at marapat na purihin, at ang kanyang kadakilaan ay hindi masayod. 8 hanggang 10. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandang loob. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat, at ang kanyang mga malumanay na kawan ay nasa lahat niyang gawa. 10. Lahat mong mga gawa ay magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, at pupurihin ka ng iyong mga banal. Amen. Amen. Everybody should praise the Lord. Napakaliwanag, mga minamahal, ng ating nabasang talata. Merong dakilang Diyos na siya po ay nararapat papurihan, pasalamatan. Sabi ng Biblia, dakilang Panginoon at marapat na purihin. At ang kanyang kadakilaan ay hindi masayot. Ibig sabihin, mga minamahal, talagang hindi natin kayang abutin. Hindi natin kayang bilangin ang mga kabutihan ng ating mabait na Diyos. Kaya nga tayong mga nakakilala sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, hallelujah, praise God, napakapalad po natin, sapagkat tayo pong mga nandito na sa tunay na gawain ng Diyos. Tayo po, mga minamahal, ay patuloy na lamang po na gumaganap sa kalooban ng Diyos. Ipinagtatrabaho ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Dahil sa tayo ay pinagaling na ng Diyos sa ating karamdaman, binago ang ating buhay, nilutos ang ating mga problema. Hallelujah, praise God. Lahat na mga minamahal, ibinigay na ng Diyos sa atin. Isa na lang po ang hindi na
Kumbaga, hindi pa nagkakaroon ng katuparan, pero mangyayari at magaganap. Ayan po'y tinatawag nating rapture. Amen? Kaya sabi na ating mahal na kapatid kanina, mga minamahal, nakakatakot maiwan sa rapture. Huwag nating lagyan ng nakakatakot pala. Amen? Sapagkat totoong nakakatakot pag ikaw ay naiwan sa rapture. Hindi ko rin pwedeng sabihin na buti kung hindi natin alam eh. Buti sana kung katulad lang tayo ng mga makasanlibutan. Hindi ko pwedeng idugtong yun eh. Kasi wala pa rin mabuti ron eh. Yung nakakilala sa Diyos pag naiwan sa rapture dahil nagpabaya sa kaligtasan, nakilala ng andakilang Diyos na dapat paglingkuran, naranasan ang biyaya at pagpapala ng Diyos pero hindi nagpatuloy na iwan sa rapture, yung Kristiyanong yon. E paano yung mga makasanlibutan? Automatic, yung mga hindi nakakaalam talaga sa katotohanan, sa salita ng Diyos. Mga minamahal, wala silang aasahan na langit, buhay na walang hanggan. Everybody, so praise the Lord. Hallelujah, praise God. Kaya nakakatakot talaga. Unang-una sabi ko, nakakatakot ang mawalay sa Diyos. Mga minamahal, dahil pag nawalay ka sa Diyos, talagang atakihin ka ng kaaway. Gagawin lahat ng kaaway ang kanyang paraan para hindi ka makasunod sa kalooban ng Diyos. Lahat ng strategy o taktika ng kaaway, gagawin niya minamahal. Lahat na eh. Sabi nga ng ating dearly beloved Honorable Pastor Bundesrat Almeida, ang demonyong si Satanas ay segunda mano sa kapangyarihan ng ating mabait na Diyos. Kaya totoo yun, mga minamahal. Everybody, so praise the Lord. Ngunit salamat sa ating mabait na Diyos dahil sa mga patotoo na yan na ating napapakinggan, nagkakaroon tayo ng talagang totoong takot sa Diyos. Amen? Kasi kung hindi tayo takot sa Diyos, wala tayo dito, minamahal. Hindi tayo magpahalaga sa ating kaligtasan. Hallelujah, praise God. Hindi natin pahalagahan yung ganitong pagkakatipon. Yung ating mga patotoo, himala ng Diyos sa ating buhay, hindi natin pahalagahan yan kung hindi talaga tayo totoong may takot sa Diyos. At kung hindi talaga natin mahal ang Diyos. Ngunit subalit, mahal na mahal natin ng Diyos. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tayo ay merong totoong takot sa ating mabait na Diyos. Sabi sa talatang 8, ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabangan, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandang loob. Oh, ayan ang ating mabait na Diyos. Ang mga katangian na ating mabait na Diyos. Siya ay mapagbiyaya. Oh, kaya laging suportado tayo ng Diyos. Amen. Suportado, ibig sabihin lahat ng pangangailangan natin galing sa Diyos. Gaano pa kaya yung kaligtasan? Kung yung pinansyal, physical, material, ibinikakalob ng Diyos, edi lalo tigil sa lahat yung spiritual. Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos. Everybody, so praise the Lord. Mapagbiyaya ang Panginoon, sabi mo, at puspos ng kahabagan. Grabe, mga naman, puspos ng kahabagan. Hallelujah, praise God. Kaya yung mga Kristiyanong napupuspos, nakakadama ng presensya ng Diyos, ibig sabihin, nasa kanila yung kahabagan ng Diyos. Puri ng ating dakilang Diyos. Ano pa? Banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandang loob. Banayad. Ano ba sa ibang salita yung banayad? Huh? Dahan-dahan, tama ba? Oh, banayad, smooth, tama ba? Hinay-hinay. Oh, basta ang sabi, banayad sa pagkagalit. Kung galit talaga ang Diyos sa mga tao, sabi kasi ng iba, hindi raw marunong magalit ang Diyos. Ang Diyos daw ay mabait. Totoo, mabait ang Diyos. Kung pahalagahan mo siya, kung mamahalin mo siya. Hallelujah, praise God. Pero mga minamahal, ito nakita ko lang din. Para daw sa mga magulang, ang totoong pagmamahal daw ng mga magulang sa mga anak, ito raw. Hayaan mo daw ang iyong anak o mga anak kung marami Kung isa lang ang iyong anak, kung marami, mga anak. Basta maisip na, alam na yung tama at mali. Hayaan mo siya na mahirapan.
Sabi ko, paano kaya yun? Wala namang magulang na hinahayaan ang mga anak. Nung maliit na bata pa nga, baby pa lang inaalagaan. Sanggol pa lang talagang inaalagaan. Nung lumaki-laki na, makulit pa rin, malikot, o inaalagaan pa rin, hindi hinahayaan. Ang ibig sabihin, mga minamahal, hayaan natin, mga kapatid ko, 100% God, bilang mga magulang, kapag tama o alam ng tama at mali, masama at mabuti ng isang tao, 100% hayaan natin siyang mahirapan. Anong ibig sabihin? Kasi pag ang tao nahihirapan, dun siya magtitiwala sa Diyos. Dun siya aasa sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ko, malalim yun. Dahil alam ko, walang magulang na hinahayaan ang mga anak. Bakit ang Diyos? Siya ang ating pinakamamahal na pa Jesus. Wala tayong dapat i-question sa Diyos. Pero kung titignan natin, bakit minsan tayo ay nasa pagsubok, kahirapan sa buhay, suliranin, may matitindi tayong problema. Baka sabihin naman natin, pinabayaan na tayo ng Diyos. Hinayaan na tayo ng Diyos. Ang ibig sabihin, sinubok tayo ng Diyos para tayo ay maging matatag. Everybody praise the Lord. Kaya napakapalad po Kaya minsan meron din ako nakita kasabihan ng mga matatanda. Yung mga anak natin, siyempre nasa comfort zone. Nasa atin lang. Minsan yung iba nabibaby. Ano man tawag ito? Na-spoiled. Minsan, magugas lang ng plato, hindi natin mautusan, mahirapan pa tayo. Magsaing. Baka tanungin pa tayo, bilangin ko nga ito isa-isang yung bigas. Di ba? Sabi, Nay, ayoko mabasa yung kamay ko kasi inaalagaan ko to. Napakamaselan. Everybody praise the Lord. Ngayon may rice cooker na, madali lang magsaing ng kanin. Paano kung gagamit ka pa ng di-apoy? Di ba? Uling, di kaya kahoy. Kung medyo maselan yung anak mo, syempre alam naman, makababahiyan minsan, nakaragang naunawaan natin. Alam na hawak ka ng kahoy. Di kaya uling. Pero marami din naman ako nakita, talagang sabi nga, pag ikaw ay nasanay sa ganoong buhay, iba-iba naman kasi tayo ng buhay. Everybody say, praise the Lord. May sanay sa hirap, lumaki sa hirap. Diba? Kung dalhin mo siya sa asensadong lugar at dumanas ng kahirapan, sanay siya. Pero yung mga, ito lang na may observation natin, talagang ito ay realidad naman. Everybody say, praise the Lord. Meron talagang yung mga napakamaselan. Allergy ba? Allergetic. Mayroon pang tawag dun Yung napaka-maselan. Halimbawa, bawal mainitan ng araw. Hindi mo siya pwedeng dalhin. Paano yun pag maghayo ng mga, hahayo ang mga baguhan? Doon na lang siya sa pastoral house, back up prayer. Amen. Everybody say, praise the Lord. So may mga paraan, di ba? Naunawaan natin. Ito, kung hindi ka pwede dito, sige, tignan natin kung saan ka pwede. Ganon sana. Everybody say, praise the Lord. Halimbawa, mataas. Alangan tawagin mo yung maliit, yung pandak, hindi niya abot. Tawagin mo yung matangkad-tangkad. Abot niya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Halimbawa, sira ang sasakyan. Di tawagin mo yung mekaniko, gagawa na sasakyan. Alam mo, tawagin mo yung preacher. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero meron din mga preacher all around, worker all around, di ba? Kapatiran all around. Amen. Pwede sa menial duties, pwede sa spiritual duties. At magsabi ng praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ko, ayun ay nakita ko. Kaya susubukan ko yon sa aking mga anak, di ba? Hayaan ko sila na mahirapan. Hindi naman yung totally talaga mahirapan.
Amen? Hindi ba tayong mga magulang, pag nakita natin nahihirapan na yung anak natin, nahihirapan sa assignment, di ba? Nahihirapan sa ginagawa, iti tinutulungan natin. Everybody, so praise the Lord. Pag lumaki-laki na sila, hindi maalala nila tayo. Yung nanay ko, yung tatay ko, hindi ako pinabayaan. Everybody, so praise the Lord. Ang laki niyang pasasalamat ng ibang mga kabataan noong araw kaysa sa mga kabataan ngayon. Iba-iba kasi talaga ang panahon. Sabi nila, yung iba, lumaki sa palo, lumaki sa kurot, lumaki sa, hallelujah, praise God, paninermon ng mga magulang. Lumaking disiplinado, marespeto. Everybody, so praise the Lord. Sabi ko, marami nagsasabing, iba kasi ang panahon ngayon. Ang panahon ngayon, pag walang cellphone yung anak mo, iiyak yan. Hindi makatulog pag walang cellphone. Sabi ko naman, sino kayang may kasalanan? Teknolohiya. Kasi nagiging high-tech tayo. Everybody should praise the Lord. Kaya nga sabi ko, hindi naman natin pwedeng isi sa panahon. Hindi natin pwedeng sabihin na, iba yung panahon noong araw sa panahon ngayon. Nakikita lang natin yung mga pagkakaiba. Pero kung babasahin mo salita ng Diyos, ang sabi nga ng Hebrews 13:8, anong sabi diyan? Jesus Christ the same. Yesterday, today, and forever. Everybody should praise the Lord. Kaya nga sabi, pati sa salapi, sa pera, ang sabi anong sabi minamahal? Di baling, gamitin mo ang pera. Saan? Sa paggastos, sa mga pangangailangan mo. Huwag ikaw ang gamitin ng pera. Amen? Kasi minsan ang pera, talagang, sabi nga, money is the root of all evil. Ayan, iniiba ang ugali ng mga tao. Minsan, ganun din ang mga Kristiyano. Pero salamat sa Diyos, dahil sa kilala natin ang totoong Diyos na dakila at makapangyarihan, mga minamahal, hindi tayo pumapayag na tayo ay baguhin ng mga bagay-bagay na meron ng sanglibutan. Amen? Everybody so praise the Lord. Praise the Lord. Binago na ba tayo ng pagpapala? Hindi ba nung tayo ay wala pang pagpapala, nagpe-pray tayo? Pagpalain mo kami man na Panginoon. Nung pinagpala tayo, nagpe-pray pa rin tayo. Amen? Sabi nga ng iba, meron daw kasi mga pinagpala, nakalimot na. Meron daw kasi mga pinagpala, hindi na daw nananalangin nag-aayuno. Basta alam ko kung ano tayo noong araw, hindi pa tayo pinagpapala, dapat kahit pinagpala na tayo, huwag mababago yung ating unang pag-ibig sa Diyos. Amen? Palakpakan po muna natin ang ating dakilang Diyos. Everybody praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ano pang sabi ng banal na kasulatan? At dakila sa kagandahang loob. Ayan, napakaganda. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang mga malumanin na kaawaan ay nasa lahat ng mga gawa. Lahat mong mga gawa ay magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, at pupurihin ka ng iyong mga banal. Grabe, minamahal. Yung mga ginawa ng Diyos sa atin, yung ginawa ng Diyos, yung gawa na yon, nagpupuri sa Diyos. Amen. How much more tayo na ginawan ng mabuting bagay ng Diyos? Amen. Everybody should praise the Lord. Halimbawa, pinagaling ka sa karamdaman mo, binagong buhay mo, nito sa problema mo, yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, nagpupuri sa Diyos. Di lalo na ikaw na tao. Amen. Puri na ating mabait na Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya nga salamat sa ating mahal na Panginoon. Sinasabi nga natin palagi, 100% God, walang katulad, walang kagaya ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nag-iisa lamang. Amen. Everybody should praise the Lord. Nag-iisang Diyos lamang, mga minamahal. Walang katulad, walang kapareho, walang kapantay. Kung ang pagmamahal, kung ang pag-ibig o pagmamahal lamang ang ating pag-usapan, naku po minamahal, walang katulad ang Diyos. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Basahin natin Psalms chapter 37,
verses 18 up to 19, and verses 22 up to 25. Sabi ng banal na kasulatan, ating basahin. Sa aklat ng mga awit 37, 18 hanggang 19. Nalalaman ng Panginoon ang kaarawan ng sakdal, at ang kanilang mana ay magiging sa magpakailanman. Hindi sila mga papahiya sa panahon ng kasamaan, at sa mga kaarawan ng kagutom ay mga bubusog sila. Amen. Yes, amen. Talatang 22 hanggang 25. Talatang 22 hanggang 25. Sapagkat ang mga gayong pinagpala ng Panginoon ay mga gmamana ng lupain. Yes, amen. At silang sinumpa niya ay maihiwalay. Ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon. At siya'y nasasayan sa kanyang lakad. Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga, sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. 25. Ako'y naging bata at ngayoy matanda. Gayunmay hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang laiman ay nagpalimos ng tinapay. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng mga anak ng Diyos magsabi ng Hallelujah, praise the Lord. Purihin na ating dakilang Diyos. Na basa niyo po ba mga kapatid? Amen. Nalalaman ng Panginoon ang kaarawan ng sakdal at ang kanilang mana ay magiging sa magpakailanman. Tignan nyo, minamahal. Nalalaman ng Panginoon yung kaarawan ng sakdal. Sino yung mga sakdal? Tayo na mga nasa buong katotohanan. Tayo na nasusumikap na masunod ang banal na kalooban ng Diyos. Everybody, so praise the Lord. Yung ating mana, pinangakuan tayo ng Diyos na tayo magmamana ng langit, buhay na walang hanggan. Dahil isang araw, doon niya tayo talaga dadalhin. Siyempre, dinala ka ng Diyos sa katotohanan, pinagpala ka, binuksan ng puso at isipan mo, naunawaan mo salita ng Diyos, namuhay ka ng naayon sa kalooban ng Diyos, alam ka naman, dinala ka ng Diyos sa katotohanan, dadalhin ka sa pamakan. Hindi po. Dinala tayo sa katotohanan, dadalhin tayo ng Diyos sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, sa kanyang piling sa langit. Palakpakan po muna natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Ano pang sabi? Hindi sila mga papahiya sa panahon ng kasamaan at sa mga kaarawan ng kagutom ay mga bubusog sila. Tignan nyo minamahal. Napakaganda ng salita ng Diyos. Everybody, so praise the Lord. Sino na ba ang ginutom ng Diyos sa atin? Meron ba? Sino ba ang pinabayaan ng Diyos sa atin? Meron ba? Wala eh. Wala akong nakitang Kristiyano. Kahit sa patotoo, napakinggan, wala eh. Walang Kristiyanong sumunod sa kalooban ng Diyos, minamahal, na pinabayaan ng Diyos. Amen? Lahat ng sumunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala. Everybody, so praise the Lord. Hindi tayo mapapahiya sa panahon ng kasamaan. Hindi tayo magugutom sa kaarawan ng kagutuman, kundi tayo ay mga bubusog. Grabe, salita ng mabait na Diyos. Sapagkat ang mga gayong pinagpala ng Panginoon ay mga gmamana ng lupain, at silang sinumpa niya ay mahihiwalay. Yung mga pinagpala ng Diyos, magmamana ng lupain. Ayan, yung ipinangako ng Diyos. Amen. Kaya magsilbing babala sa atin ang ating napakinggang testimony kanina, minamahal. Talagang totoo, nakakatakot, maiwan sa rapture. Amen? Everybody, so praise the Lord. Lilisanin natin ang buong mundong ito, ating bahay, sasakyan, anumang ari-arian ang meron tayo, pati yung mga pera, kung meron tayong tinatago, lahat. Ang ating dadalhin lamang sa langit ay yung ating sarili. Everybody, so praise the Lord. Sabi nga ng ibang mga mangaral, yung mga magulang, hindi pwedeng kakapit sa mga anak. Ganon din yung mga anak, hindi pwedeng kakapit sa mga magulang. Ito ay kanya-kanyang kaligtasan. Everybody, so praise the Lord. Pero kung hilingin ko sa Diyos, pala Panginoon, kung pwede lang po, yakap-yakap kaming pamilya. Amen. Rapture na. Wala nakakalam kung rapture. Kung hiling ako sa mahal na Panginoon, siyempre, sino ba namang gustong maiwan sa rapture? Lahat tayo gustong ma-rapture. Ayaw naman nating maiwan. Ayan nga ang ating prayer. Lahat ng member ministeryo ito, lahat tayo ay
masama sa rapture. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ano bang sabi na ating nabasa? Ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon at siya ay nasisiyahan sa kanyang lakad. Oh, yung lakad natin. Kaya pala minsan, kung napapansin nyo mga minamahal, nahihirapan tayo minsan, tapos ang daming pagsubok, ang daming problema, suliranin sa buhay. Tayo pa rin ay lumalakad o sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi nyo ba napapansin mga minamahal? Nakatayo pa rin tayo. Amen? Dahil sabi ng Biblia, ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon. Itinatag ng Panginoon. Itinatag ng Panginoon. Grabe, minamahal. Kaya pala hindi tayo kayang pabagsakin ang pagsubok, kahirapan sa buhay, o ano paman. Dahil ang ating lakad ay itinatag ng Diyos. Palakpakan natin muli ang Diyos. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Sabi dito, bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga. Ayan. O, minsan, yung ibang mga mananampalataya, nakikita natin, down na. Talagang pilit na ibinubuwal ng kaaway. Pero sabi ng Biblia, hindi sila lubos na mabubuwal. Bakit? Sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Palakpakan natin ang Diyos. Everybody praise the Lord. Kaya nga, tignan nyo minamahal, salamat sa ating mahal na Pinoon. Bawat patotoo na ating makapatiran, talagang kung ating papakinggan, kasi talaga nabubuhay tayong mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry sa salita ng Diyos. Amen? Nabubuhay din tayo sa mga patotoo. Kasi wala tayo rito kung wala tayong patotoo, kung wala tayong napakinggang mga himala. Kaya tayo nandito dahil meron tayong kanya-kanyang patotoo. Palakpakan natin ang Diyos. Everybody praise the Lord. Ako'y naging bata at ngayoy matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Baka magtanong kayo, Brother Andrew, bakit may kapatiran tayong gano'n ang kalagayan? Nung nasave sila, namamalimos. Hanggang ngayon, namamalimos pa rin. Hindi ko na alam kung anong sagot dyan. Amen? Amen? Kung babasahin mong Biblia pag ikaw ay matapat na Kristiyano, sabi na Biblia tayo ay naging bata, ngayon ay matanda, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Kung matuwid kang anak ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Ayan, kayo na ang umintindi. Amen? Everybody praise the Lord. Kaya walang Kristiyano na nangihingi kahit kanino. Di ba? Tayo mga anak ng Diyos, isa lang ating hinihingan. Kung kailangan mo ng ganito, una tigil sa kaligtasan, wala kang ibang hinihingihan, kundi ang ating mabait na Diyos. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Kaya kung babasahin mo ang Biblia, noong araw, mga minamahal, nabasa ko na ang talatang ito. Sabi ko minsan, mayroon akong mga nakikitang ganoon ang kalagayan. Makita mo sa kalsada, sila ay namamalimos. Hallelujah, praise God. Sa awa pa nga natin minsan, naalala ko nung Christmas pa yun bata pa ako noon, ang dami kong napamaskuhan. Yung isang sasakyan na ginamit namin, walang harang sa kaliwat kanan, sa gilid, sa likod walang harang. Yung naunang sasakyan na ginagamit natin pang sundo, pagpunta namin sa Manila, biglang traffic, huminto ang mga sasakyan. May lumapit na isang namamalimos. Naawa ko, binigyan ko ng 50 pesos. Nagulat ako, pag alis niya, traffic pa rin, bumalik, nagdala pa ng kasama. Sabi ko, paano ko bibigyan to? Sabi natin, beloved preacher, binigyan mo kasi. Diba? Kapag binigyan mo, ang dami na nila. Saan pa mapunta yung napamaskuhan ko? Diba kaya sabi ko nung naalala ko yan, nabasa ko ang Biblia, mga minamahal, wala akong hinahamak
Kung gano'n ang kalagayan nila, hindi natin sila hinahamak. Pero kung babasahin mo ang Biblia, pag ang tao raw ay matuwid, hindi siya pababayaan ng Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya sabi ko, kailangan mabasa nila yan eh. Paano yan? May nagpaliwanag nga. Brad, naranasan kong mamalimos. Nagbibigay ako sa gawain ng Diyos. Anong mabuti, Brad? Mamalimos o magnakaw? Eh, sabi ko, kayo pong makakasagot niyan. Kasi pag sumagot ako at hindi nyo nagustuhan, baka ako pang mapasama. Basahin na natin ang Biblia. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Nariyan ang kanyang mga utos. Nandyan ang mga kasagutan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Amen. Kaya napakaganda mga minamahal. Kung ayan ay inyong nasulat, Psalms chapter 145 verses 3, verses 8 up to 10, Psalms chapter 37 verses 18 up to 19, verses 22 up to 25. Ayan. Kaya sabi ko, hindi tayo pare-parehas ng kalagayan sa buhay. Hindi tayo pare-parehas ng katayuan. Ganon din bilang Kristiyano. Hindi lahat ng Kristiyanong matatagal na ay talagang lubos na gumaganap sa kalooban ng Diyos. Minsan talo pa nga ng mga baguhan eh. Yung mga datiyan ng Kristiyano. Amen? Kaya sabi ko, gano'n lang eh. Hindi pantay-pantay yung ating katayuan sa buhay, kalagayan, pagi sa ating pananampalataya, magi sa ating pag-ibig sa Diyos. Merong sumusunod ng 100%, 90, 80, 70, 60, 50%. Mas maganda na yung nandun ka na sa 80 pataas. Kaysa naman bababa ka pa. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nasa 80% ka na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ko minsan ako'y nabibless talaga sa mga kapatid nagpapatotoo. Kahit walang-wala sila, kahit hindi nila talaga kayang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero ang ating mabait na Diyos, nandun pa rin, yung kanyang awat tabang. Bakit? Sabi ng Biblia ang Diyos ay dakila. Siya ay dakila sa kanyang pag-ibig, marapat na purihin. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya mga minamahal, kung titignan lang natin sa ating buhay, 100% walang salita, walang sapat na salita na ating mapapurihan ang ating manapinuan. Lagi lang natin siyang purihin, pasalamatan sa kanyang ginagawa sa ating mga buhay. At ang Diyos naman ay pag nahipo, talagang i-bless tayo. Spiritually, maramdaman natin ang kanyang presensya. Tumayo tayong lahat at ating papurihan, pasalamatan ng Diyos habang ating inaawit ang papuring awiting ito. Papuring makalangit, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ay hinirang. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag Kanya upang gampanan, hallelujah, ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyatang. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon, hallelujah, upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag Kanya upang gampanan, yes Lord, hallelujah, ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyatan. Paghihirap ba o pagsubok ang umahadla sa'yo, hallelujah, hallelujah. Problema ba ito o pag-uusig ng mundo ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi
magpatuloy. Hallelujah, praise the Lord. Ang tawag ba niya na walang hanggan? Hallelujah. Na walang dumarating na mga pagpapala. Hallelujah. Natalikod ka ba sa kanyang pinagagawa na ang mabuting balita? Hallelujah! Hallelujah! So, hallelujah! Ikaw ay hinirang, binili ng Panginoon, yes Lord, upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan. Hallelujah! Ilang bagay iniyata. Hallelujah! Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon. Hallelujah! Upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan. Hallelujah! Ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyata. Paghihirap ba o pagsubok, hallelujah, ang umahadla sa'yo, hallelujah. Problema ba ito o pag-uusig ng mundo ang sa'yo'y, hallelujah, upang hindi magpatuloy, hallelujah, hallelujah. Ang tawag ba niya na walang, hallelujah, na walang dumating na mga pagpapala? Tatalikod ka ba sa Kanyang pinagagawa na ang mabuting balita ipahayag? Hallelujah! Hallelujah! Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Hallelujah! Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo. Hallelujah! Ikaw ay pinili ng Panginoon upang maglingkod. Hallelujah! Tinawag ka niya upang gampanan, hallelujah, ang dakilang bagay na sa'yo iniyata. Minsan pa sa chorus tayo, hallelujah, ikaw ay hinirang, hallelujah, hallelujah. Hinirang tayo ng Diyos, mga naman. Tinawag at pinili tayo ng Diyos, hallelujah. Patuloy tayong maglingkod sa mahal na Panginoon. Gawin natin ang Kanyang kalooban. Kahit kailan di tayo pinabayaan ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw ay hinirang, hallelujah, pinili ng Panginoon. Yes, Lord. Napakagandang mensahe ng awitin, mga minamahal. Tayo ay hinirang ng Diyos. Ating namain ang presensya at pag-ibig ng mahal na Panginoon. 2-3 nagkakatibo sa pangalan ng Diyos. Ang Diyos ay nasa ating kalangitan. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah! Hallelujah! Sa Kanya habang Purihin ka man ng Panginoon. Hindi ka maramot na Diyos. Ikaw ay Diyos na mapagbigay. Salamat sa mga anak mo na nakakadama ng iyong presensya. Ibig sabihin, inihipo mo sila man ng Panginoon. Sila ang mga totoong Kristiyano na napupuspos. Hallelujah! Damang-dama nila ang iyong pag-ibig. Hallelujah! upang maglingkod Totoo kang sa Diyos. Kanya habang panahon. Totoo kang Diyos. Tinawag Kanya Hallelujah! magkabalan. Ang dakilang bagay na sa'yo iniyatang ikaw ay inirang. Pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag Kanya upang kapanan ang dakilang bagay na sa'yo iniyatan. Hallelujah! Ikaw ay inirang. Pinili ng Panginoon Hallelujah! Mga minamahal, sa Kanya kung titignan natin, napakaraming tao sa sanlibutan ito. tinawag Kanya. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Tayo Kanyang hinirang, tinawag, pinili. Hallelujah! 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 Purihin ng Diyos. Salamat sa matamis na presensya ng mahal na Pinoon. Kung ating titignan, kahit dito lang sa ating lugar ng Baknotan, sa ating barangay, ang daming tao. Ngunit tayo ay sadyang pinili ng mahal na Pinoon. Kaya salamat sa Diyos. Hallelujah. Kayang-kaya naman ng Diyos na tawagin lahat, piliin lahat. Pero may proseso kasi ang Diyos, mga minamahal. Yung magsusumikap na alamin ang totoong salita ng Diyos. Sila ang ililigtas ng Diyos. Yung mga lumalapit sa Diyos. Tayo dumalangin. Dakila't mapagpala naming Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa iyong mga banal na salita ng buhay na aming napag-aralan. Ikaw ay Diyos na dakila. Dakila ka sa lahat ng bagay, malapit doon. Sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabanalan, sa iyong kalawalatian, sa iyong katuwiran. Ikaw ay dakila, malapit doon. Hallelujah! Ikaw ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na mapagpala, Diyos na may taglay na pag-ibig. Hallelujah! Ikaw ay Diyos, banayad sa pagkagalit, malapit noon, puspos ng kawan, kaambagan. Hallelujah! Ang iyong kagandang loob ay palaging nariyan. Maraming salamat, malapit noon. Hallelujah! Sa kapuspusan ng iyong banal na Espiritu Santo, malapit noon, na iyong patuloy na ipinapadawa sa iyong mga anak. Salamat din po sa mga panalangin, paghayuno ng aming dearly beloved and honorable parents in the Lord, aming malabang lista with Estrada Almeida, aming beloved Mama Dearly Ines Almeida, sa kanilang marubdo na panalangin. Salamat o Diyos, kami po naging bunga nito, mahal na Pinoon. Salamat po Diyos, hallelujah, sa iyong kapangyarihan na iyong pinagkaloob, mahal na Pinoon, sa bawat tagumpay, sa bawat biyaya at pagpapala, kaligtasan. Hallelujah, higit sa lahat o Diyos, ang iyong pangakong langit po yung langgan. Dahil sa araw, dyan mo kami dadalhin sa iyong piling sa langit, mahal na Pinoon. Salamat, meron kaming tunay na propeta, aming mga pastor, with Estrada Almeida, na nalangin ang ayuno para sa aming kaligtasan. Kaya naman o Diyos, sa iyo ang lahat ng kapurihan, kadakilaan at kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus.
Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Mga minamahal, ipatunan po natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo. Anumang taglay natin sa karamdaman, ayan po ay kayang-kayang pagalingin ng Diyos. Praise God. Sa ating mga kapatiran, yung mga tumatawag at nag-text, nagpababa ka prayer. Mag-isa mga kapatiran po na nandito, ano man po ang ating kahilingan. Tandaan po natin, ang Diyos nating pinaglingkuran ay totoong makapangyarihan. Praise the Lord. Tayo po tumalangin. Magsisipo muna tayo. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Mapagpala po namin Diyos, aming pinakamamahal na Jesus. Minsan na po kami po ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Sa kilos at gawa na hindi mo kinalugdan. Pinakamamahal na Jesus, linisin mo po kami na iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Pinakamamahal na Jesus, narito ang iyong mga anak. Sa iyo kami lumalapit. Sa iyo kami nananalig. Sa iyo kami umaasa. Pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Bagamat minsan kami po ay, hallelujah, nakakagawa malapit ng mga bagay-bagay, hindi mo kinalugdan. Hallelujah. Kami po ay nagkakamalit, nagkukulang, kakasala. Ngunit sa balit, nandiyan ang iyong awat abag, malapit noon. Hallelujah. Dahil naramdaman talaga namin na ikaw ay totoong Diyos na buhay. Kaya naman sa oras na ito, malapit noon, iniisip po namin ang kapatong kamay ng aming mga pastor with Estrada Almeida sa aming mga ulo, malapit noon. Ano mang taglay namin sa karamdaman, simula ulo hanggang talampangan sa loob at labas na aming pangangatawan, ikaw nakakaalam. Hallelujah. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinapalas ang lahat ng uri nyo ng kaaway, mga demonong sakit karamdaman. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Demons have been privileged. Sicknesses and diseases. Cast out, cast out. In Jesus' name. Hallelujah. Panginoon sa katawan, sa kalamnan, sa kasukasuan. Hallelujah. Sa loob at labas sa aming pangangatawan. Mga sakit, mga karamdaman. Cast out. In Jesus' name, terms of cancer, leukemia, AIDS, diabetes, leprosy, goiter, pneumonia, arthritis, rheuma, tuberculosis, hallelujah, skin disease, hallelujah, pneumonia, cast out. In Jesus' name, di mo na pagkabulag, pagkapilay, pagkabibit, pagkabingi, ubulag na sipon, hallelujah, cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, hallelujah, and we acclaim the victory in the mighty name of Jesus. Inakin namin ang katugunan sa aming mga panalangin tagumpay na nagmula sa aming pinakamamahal na Jesus, pinakamamahal na Jesus. Dalayan po namin sa iyo, aming mga pastor, bigyan po ng mahabang buhay, kalakasan, hallelujah. Hallelujah, para po sa nalapit na 24 Victorious Talip of His Mission Anniversary, maging sa dating na 50th Church Anniversary, malapit noon. Hallelujah, pagpalay mo kami lahat sa physical, material, financial, laltis, lahat spiritual na pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, hallelujah, at sa oras na ito, mga minamahal, hallelujah, bilang pagkapasalamat sa Diyos at hallelujah, tayo ay muli pinagtagumpay ng Diyos. Itaas natin ating mga kamay, sisigaw tayo ng malakas na hallelujah, praise the Lord, kasabay ang ating pagtalon. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Victory in the name of Jesus. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At tayo po mga naman ay muli nagpapasalamat sa ating nakilang Diyos sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus, ang lahat ng kapurihan at kadakilaan para lamang sa ating mabait na Diyos. We love you so much. But our dear Jesus love us more and more. Huwag niyo po kalimutan araw natin manalagawain dito sa dako ng Barangay Baki, Bacnotan, La Union, araw ng Linggo, alas 8 po ng umaga hanggang alauna o alas 2 ng hapon. At araw po ng Miyerkules, alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 po ng hapon. At araw ng Biyernes, sa ganap po yan na alas 10 ng umaga hanggang ganito pong oras, praise God. Alas 2 o alas 3 ng hapon ating pong manalagawain, praise the Lord. Sa ating Bible study, patuloy rin po yan sa Barangay Darigayos, Luna, La Union, sa tahanan po natin beloved brother Rolando Casipit, sa ganap po na alauna ng hapon, praise God. We love you so much, but our dear Jesus love us more and more. Pagpalain tayo nating pinakamamahal na Jesus.